Ako si Zhang San. Ngayon muling nabuhay ako. Zhang San, ipinasilbi ko sa'yo yon para kay Boss Lee. Bakit ikaw ang kumain? Tigilan mo yan. Ako ang nagbigay ng inumin para kay Boss Lee. Ikaw, serbidor, kung kaya mo ang trabaho. Kung hindi, umalis ka na ngayon din. Boss Lee, pasensya na po. Yun kasi. Kukuha ulit ako ng panibago para sa inyo. Hindi rin naman ako, taong kuripot. Servidor. Servidor. Dahil mukhang gutom na gutom ka, lumuhad ka at kainin mo ang butong ito. Ituturing na lang kitang isang asong kalye na walang modo. Tapos na ang usapan. Sa nakaraang buhay, ano ba ang trabaho nitong hayop na to? Servidor, halika, tingnan mo nga. Sa pagkain na ito, bakit may langaw? Ikaw ba si Zhang San? Ako naman si Lisi. Ngayon, nandito ako para maghanap ng gulo. Sino bang nag-utos sa iyong makipag-away? Sa nobya niyang Master Leo? Mukhang gusto mong mamatay. Zhang San! Isama mo ako, pwede ba? Sabay tayong umalis dito. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin ulit. Umalis ka na. Huwag ka! Sa nakaraang buhay, dahil sa aking pagiging duwag, naipahamak ko si Wanwan at naging dahilan ng aksidente niya hanggang sa mamatay. Hoy, tol. Bingi ka ba? Ang boss ko ay kausap ka, naririnig mo ba? Magsalita ka. Sa mundong ito, hindi sapat ang pagtitiis para mabuhay. Kailangan mong maging ganid. Kamay ko. Zhang San, matapang ka? Alam mo ba kung kanino ako? Alam, aso ni Liu Zixing. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo. Sa nakaraang buhay, kung hindi dahil sa mga asong ito na sobrang nangagat, hindi sana ako mula sa bunto ng mga bangkay ay umakyat bilang Underground Emperor. Ang binata ng pamilyang Liu, si Liu Zikeng ay isang napakayaman sa Jiangsheng. Ang lakas ng loob mong makipag-away sa kanyang nobya, na si Merong Wanwan. Alam mo bang naghahanap ka ng gulo? Xiaozang. Xiaozang, ilapag mo na yung hawak mo. Kuya Lee, Lolo Lee. Kasi ngayon, kinakasal ang girlfriend niya sa iba, kaya masama ang loob niya. Kaya siya nakipag-away sa'yo. Pakiusap, magpakabait ka na, patawarin mo na siya. Hey, tumayo ka. Yung kay Zhang San, bakit ka nakikialam? Wala akong pakialam sa kanya. Si Murong Wanwan, paano magiging girlfriend niya yon? Zhang San, mabait kang bata. Sino ba si Murong Wanwan? Anak siya ng crime boss dito sa Jiangsheng. Hindi natin siya mga ordinaryong tao kayang pantayan. Ngayon, na-offend mo pa si Lolo Lee. Umalis ka na. Kunin mo na itong pera, umalis ka sa Jiangsheng, at lumayo ka ng lumayo. Zhang San! Kung aalis ka sa akin, papatayin kita. Tapos ako naman. Kuya Jangsan, paglaki ko, pakakasalan mo ako. Sige! Ayoko. Ayoko. Kung matapang ka, ikaw na mag-ayos ng buhok ko habang buhay. Hi, Pogi. Pwede ba mag-add sa'yo? Zhang San, lalaki ako ni Murong Wanwan. Kung ayaw nyo, subukan nyo.
Nung tumakas ako sa kasal, sabi nila baliw ako. Mukhang ganoon din ang tingin mo. Hindi ko dapat inaasahan pa kita. Ang aksidente ay hindi nangyari. Lahat ay maaari pang abutin. Anong ginagawa mo? Hahalikan kita. Dati, nahihiya pa ako kapag hinawakan ng kamay. Paano siya nangahas na halikan ako ng kusa? Jiangsan, alam kong malalim ang nararamdaman mo. Magpaalam ka na kay GN, Murong 11. Kung hindi ka tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Salamat. Gamitin ang halik na ito para tapusin. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Merong 11. Bakit mo itinatago sa aming young master na nakikipagkalantad ka sa ibang lalaki? Wala kang paggalang sa dangal ng babae. Ako si Murong Wanwan ang nagsasalita. Kailan naging karapatan ng aso ni Liu Zicheng na mang-istorbo dito? Ayos. Nang ahas kang manakit sa akin, sasabihin ko ito sa aming young master. Kayong magkalantad. Relax ka lang. Normal lang na masakit. Bumalik ka at sabihin sa iyong amo na niloko niya ang aking ama sa kasal, ang utang na panloloko. Babayaran ko siya ng personal. Jiangsan, mula ngayon, hindi na kita gagambala. Ito ang 5 piso. Gamitin mo para sa gamot. Ang natitira, itabi mo muna. Sumusunod ka sa iyong young master na si Liu. Marami ka pang pagbugbog na darating. Boss? Itong 820 piso, ingatan mo. Bukas, baka maging 8.2 million na ito. Binibini. Murong 11. Tumakas ka sa kasal. Sino ba talaga ang gusto mong makita? Siyempre, ang taong tunay kong gustong pakasalan. Sino? Ako, si Jiangsan. Mamaya, ipapaliwanag ko kay tatay. Ako mismo ang tumakas sa kasal. Wala kang kinalaman doon. Noong nakaraang buhay, pagkabangkarote ng pamilya Murong, ang bakura na ito ay binili ko para lang maalala si Wanwan. Ngayon, nandito pa siya. Huli na ang lahat. Ang ganda. Anong tinitingnan mo? Kung natatakot ka na sa ganitong eksena, di wag ka nang makipagkita kay tatay mamaya. Huwag kang matakot. Tatay, bakit mo tinututok ang baril sa kaibigan ko? Napaka-impolite ng pagtanggap mo sa bisita. Gago ka. Ang lakas ng loob mong guluhin ang kasal ng anak ko. Babaran kita. Tatay, ilapag mo ang baril. Van. Ako mismo ang lumapit sa kanya. Wala siyang kinalaman. May sasabihin ka kay tatay, di ba? Sabihin mo na at umalis ka? Kung hindi, talagang papatayin ka niya. Ito pa ba yung duwag? Sa pagkakita ng baril,
Dapat ba siyang takbo ng takbo? Ginoong Murong, ang baril mo, nakakatakot. Alam ko na, paano biglang nagbago ang ugali ng duwag na ito. Kung takot ka na, umalis ka na. Dahil na rin kay Wanwan, hahayaan kitang mabuhay ngayon. Ang anak kong babae ng Black Dragon Society, ikaw bang duwag ang mag-aasam sa kanya? Umalis ka. Kung hindi, sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng kamatayan mo. Nagkakamali ka, Ginoong Murong. Pumunta ako dito, hindi para humingi ng pahintulot mo para kami ni Wanwan. Wanwan, nakikita mo. Ito ang lalaking pinapangarap mo. Bukod sa estado at pinagmulan, ang duwag na ito, sa hinaharap, paano kanya mapoprotektahan? Kahit pa paano siya, hindi ako aabusuhin sa ngalan ng pagprotekta. Jiangsan, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Papayagan kita. Talaga? Sabihin mo, magkano ang kailangan mo. Pagkatanggap mo, lisanin mo ang Jiangcheng magpakailanman. Sa buong buhay mo, huwag mo nang makita si Wanwan. Ginoong Murong, hindi ako pumunta rito para humingi ng opinyon mo. Pumunta ako rito para ipaalam sa iyo. Si Murong Wanwan, pagkakasalan ko siya. Anong sinabi mo? Murong Wanwan, pakasalan mo ako. Kanina mo pa sinasabi na papayag ka talaga. Hindi ganong kabilis. Nagsisisi ka na ano? Kayabang naman. Anong karapatan mo para pakasalan si Wanwan? Ako si Murong Whiting. 20 taon na akong emperador sa ilalim ng lupa. Ang mga gawain ko ay puro pagpatay at negosyong walang dugong nabubuhos. Ikaw, isang duwag na takot mamatay, anong karapatan mo para sabihin sa akin yan? Palayasin niyo siya. Kapag muling tumapak dito, hindi na niya kakailanganin ang buhay niya. Tatay, huwag mo siyang galawin. Umalis ka na. Masaya na ako na sinamahan mo ako rito. Sapat na yon para sa akin. Siya. Putulin ang isang paa niya. Anong basura naman ito? Kahit yung bagong salta kong tauhan, ayaw gumamit ng baril na to. Dahil ba sa kasal ko kaya siya nagkaganon? Si Zhangsan ay talagang iba na kaysa dati. Hoy, bata, nababaliw ka ba? Pasensya na po, Ginoong Murong. Nasira ko ang baril nyo. Babayaran ko. Bumaba ka. Itong batang to, kahit manok ayaw patayin dahil duwag, anong nangyari ngayon? Hoy, sa ilalim ng mundo ng Jiangcheng, ang batas ay lakas at diskarte. Isa kang waiter sa isang restaurant. Papayagan mong sumunod sa'yo si Wanwan, magugutom lang kayo? Pa, Si Liu Zicheng, kahit papaano ay mayaman at makapangyarihan. Ano ba ang meron ka? Tama po kayo, G. Murong. Ang pamilya Liu ay mayaman at makapangyarihan. Ngunit, ang yaman at kapangyarihan ngayon ay sa kanila. Bukas naman ay maaaring maging akin. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng puro salita lang? Ganito na lang. Si Chen Tianfeng sa Timog Lungsod may utang sa akin. Hindi naman kalakihan, 50 milyon lang. Pero halos kalahating taon na. Kung talagang may kakayahan ka, kunin mo ang utang na yon para sa akin. Chen Tianfeng? si Chen Tianfeng na yon ay baliw. Ang mga tauhan niya ay pawang mga desperado. Kung papayagan mo siyang pumunta, hindi ba't para mo na rin siyang pinapatay? Ano? Takot ka na? Kung hindi mo mabawi ang utang na yon, paano mo mapoprotektahan ang anak ko? Hindi mo na kailangang bayaran ang utang na yon. Umalis ka na ngayon din. Ang matandang Sly Fox na to, naglalaro ng patibong. Pero ang lumang utang kay Chen Tianfeng, ito ay talagang kailangan ng pag-usapan. Murong waiting! Kung hindi mo tatanggapin si Zhangsan, ay huwag mo na rin akong ituring bilang anak. Huwag mo na rin akong kilalanin. Mula ngayon, ako si Murong Wanwan. Ang utang na yon,
Tatanggapin ko. Ang batang to, talaga bang walang takot sa kamatayan o nagpapanggap lang? Sige, may bayag ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo sa akin ang 50 milyon o. Huwag ka nang. Magpakita kay 11 muli. Hindi aabot ng 3 araw. 11. Bukas, babalik ako. Mga tauhan, ihatid nyo ang binibini sa kanyang kwarto. Maligayang pagdating sa IU Bath Center. Chen Tianfeng, Chen Tianfeng. Noong nakaraang buhay, para mapilitan akong maging kasintahan mo, halos ako'y magpakamatay sa ilog. Dahil gustong-gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Malaki man ang negosyo ni Chen Tianfeng, ngunit lahat iyon ay nakasandal lamang sa kapangyarihan ni Biao Zi, kaya siya nakapagpatatag sa Jiangcheng. Sa nakaraang buhay, si Biao Zi ay sumunod sa akin at nagdanas ng hirap at panganib ng ilang dekada. Kuya, Biao Zi. Biao Zi. Sa nakaraang buhay kung hindi ako naisahan, paano ako mapupunta sa ganito? Si Yananga. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ulat po, binibini. Walang naiibang pangyayari. Ligtas po si Jizang. Sundan mo pa rin siya. Ingatan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Nakuha po. Zhang Xiaoyu. Ito ang spa center ni Ate Feng, hindi iyong review center. Pwede bang wag mong palaging dalhin ang sira-sira mong vocabulary notebook at magbasa ng palihim? Pasensya na po. Ayos. Ganyan dapat, at saka. Kapag hinawakan ka ng kliyente, gusto ka lang niya, huwag kang parang nawalan ka ng laman kapag hinawakan ka. Kung magpapatuloy kang magiging dahilan lang iyon para sabihin ko kay Ate Feng, naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Mabuti naman kung naiintindihan mo, huwag kang tumulad sa kuya mo na mas pinili pang magtrabaho bilang waiter kaysa tanggapin ang kabutihang loob ni Ate Feng. Dapat maging matalino ka. Para makasabay ka sa lipunan ngayon. Sino ka ba? Pakialamero ka ha? Malapit na ang college entrance exam, Zhang Xiaoyu. Bakit ka nandito? Kuya. Kuya, hindi na ako magko-college. Huwag kang masyadong magpakapagod. Xiaoyu, hindi naman ako napapagod. Basta't masipag at determinado ang isang tao, magkakaroon siya ng magandang buhay. Mag-aral kang mabuti. Ang pera, ako na ang bahala. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ayaw ko ng pera mo. Xiaoyu? Umalis ka na, kuya. Huwag kang makialam sa buhay ko. Akala ko sino na isa ka lang palang waiter. Ano ngayon? Ipinagtatanggol mo ang kapatid mo? Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo? Kung gaano ka kabigat? Kuya, Lumuhod ka! Katawa-tawa, magluluhod ako sa isang batang tagadala ng plato. Batang to, alam mo ba kung sino ako? Hindi importante kung sino ka. Pagkatapos ng 3 minuto, ilalabas ka ng nakahiga. Pagkatapos ng kalahating oras, nasa ospital ka na. Wasak na wasak ang isang braso mo, puputulan ka ng isang binti. Pero ang sasabihin mo lang ay nahulog ka sa hagdan. Kung hindi, sa susunod na araw, makikita ka na lang sa malamig na punerarya. Naiintindihan mo ba? Ikaw, ano ba ang gusto mong gawin? Pananakot. Karahasan. Pamatay. Ikaw na ang bahala kung paano mo iintindihin. Ginoo, nagkakamali ako, mali ako, nagkakamali ako, pakiusap, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Malayo ka pa sa pagiging tunay na masama. Maging mabuting tao ka na lang. Sa pagkakataong ito, baliin ko lang ang braso mo. Ituring mo na lang na bayad sa aral. Salamat, salamat. kuya ko, parang ibang tao na. Ikaw. Ikaw pa rin ba ang kuya ko? Dati, masyadong mahina ang kuya mo. Hindi ka naalagaan ng maayos. Hindi ka nagalit sa akin at nagtrabaho ka ng palihim.
Hindi ka pagagalitan ni Kuya. Ikakasalanan ko ang sarili kong kahinaan na hindi ko naalagaan ng maayos ang kapatid kong babae. Pero habang nandito ako, hindi kita pahihirapan kahit kailan. Ipadadala pa kita sa ibang bansa para mag-aral. Gusto mo raw pumunta sa Australia, di ba? Pumunta tayo. Totoo ba yan? Sasamahan mo ba ako sa Australia? Oh, kapag natapos ko na ang mga dapat gawin dito, pupunta tayo kaagad. Ipaghanda mo ako ng 50 milyon para kay Zhang San. Magagamit niya yon para sa pag-alis niya sa bansa. Binibini. Si Zhang San, nakikipagrelasyon na sa ibang babae. Ganyan na ang sitwasyon. Tinutulungan mo pa rin siyang umalis ng bansa. Huwag nang magsalita pa. Kung ginawa niya yon, tiyak na may dahilan siya na hindi maiwasan. Habulin siya. Huwag nating hayaan siyang magpakasugod. Hanapin si Chen Tianfeng. Ayusin agad ang pag-alis niya sa bansa. Walang sino mang dapat saktan siya. Gawin ang sinasabi ko. Nakuha na. Mamaya, may aasikasuhin ako sa loob. Dito ka lang umupo at maghintay sa akin. Kuya, palikuran ito ng mga babae. Suotin mo ang headphones. Huwag kang makinig ng kahit ano. Huwag kang tumingin ng kahit ano. Naiintindihan mo ba? Gi! Ate Feng, ang tagal nating hindi nagkita. Ganyan pa rin ang katawan mo. Napakakurba. Hoy, akala ko kung sino. Si pinakasikat na mabait na lalaki sa Jiangcheng, si Zhang San, pala. Ano ba? Nagsasawa ka na ba sa pagiging waiter? Gusto mong pumunta dito kay ate? Para maghanap ng kasiyahan. Hindi na kaya ang pagiging mabait. Kaya nga humihingi ako ng tulong sa'yo, Ate Feng. Humingi ng tulong sa akin? Narinig ko ang lakas ng loob mo nitong mga nakaraang araw. Hanggang sa underground emperor na si Murong Waiting, tinutukan mo ng baril. Pero gustong gusto ko ang tulad mo. Isang batang asong gubat na biglang nagkamalay. Anong kinabukasan ang meron sa pagsunod kay Murong Wanwan? Pumunta ka dito kay ate. Ate? Aalagaan ka? Naisip mo na ba? Gusto mo ba? Samahan mo ako maglaro? Siye, isang beses lang, 50 milyon. Pera? Madali lang. Basta. Paglingkuran mo ako ng maayos? Nakikita kong napakalandi mo. Papakainin kita ng ice candy para lumamig. Zhang San, naghahanap ka ng patay. Bugbugin mo siya. Sa nakaraang buhay, ang mga bugbog sa underground boxing ring. Ngayon ay sa wakas ay kaya ko nang makabawi man lang ng konti. Puta!
Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Jiangsan, imposible. Yung lalaking sunod-sunuran noon, paano siya nagkaroon ng ganyang kasanayan? Ang lakas ng loob mong magkagulo sa lugar ko. Nasa labas ang 12-12 ng tropa ko. Huwag kang mag-alala, Ate Feng. May ipapakita akong kakaiba sa'yo. Ang kontrata ng utang ng pamilya Murong? Bakit nasa'yo ito? Kasama ka rin ni Biao sa trabaho. Diba? Siya at ang pamilya Murong laging mag-away. Gating video. Ang pag-utang mo sa pamilya Murong, hindi niya alam. Ayokong makialam sa usapan ninyo, pero yung 50 milyon na utang mo sa pamilya Murong, nakakapagod din para sa akin. Kung ang kontratang ito ay mapunta sa kanya, alam mo ang ugali niyang mainitin. Oy, Huwag mo akong takutin dito. Ikaw? Kilala mo si Zhao de Biao? tayaan natin. Huwag. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang. Ang 50 milyon kay Ginoong Murong, dalhin mo mismo sa kanya. Siya. Dadalhin ko. Hoy, sandali. Dito, may 2 milyon para sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin kay Kuya Zhao. Kung hindi, hindi na ako makakakita ng araw bukas. Ang sipag mo. Tay, ano ba talaga ang nangyari? Lahat ng tao sa Jiangcheng alam na kahapon ang kasal namin ni Wanwan. Tapos, ang nobya ay tumakas kasama ng isang waiter na dukha. Anak ko, tumakas kasama ng isang waiter? Sino ang nakakita? Ako po ang nakakita. Si Zhang San. Hindi lang dinala si Binibining Merong. Sinaktan pa, ako at ang dalawa kong kasama. Tay, narinig mo? Ang dangal ng aming pamilyang Liu ay winasak na. Si Cheng, ikaw at si Wanwan ay hindi pa kasal. Huwag mo akong tatawaging Tay. Ito, Waiting? Totoo namang ikaw ang underground emperor ng Jiangcheng, pero ang aming pamilyang Liu ay isa ring mayamang angkan. Sa bagay na ito, kailangan mong bigyan ang aming pamilya ng paliwanag. Yung Zhang San na yon, ano ba siya? Karapat-dapat ba siyang makialam sa pagsasama ng ating dalawang pamilya? Liu, huminahon ka muna. Si Wanwan ay nagkamali lang ng pasya. Naloko siya ng batang yon. Kailan naman papasok sa pamilya namin ang manugang naming babae? Huwag nating hayaan na ang mga walang kwentang tao ang magpasama sa kanya. Nanay ni Zicheng, masyado kang seryoso. Ang tao, naayos ko na. Pinapunta ko siya kay Chen Tianfeng sa timog ng lungsod para singilin ang dating utang na 50 milyon. Chen Tianfeng. tatay. Tito Murong, hindi ba parang pinapapunta mo lang siya sa kamatayan? Iyon nga ang isang solusyon na pangmatagalan. Van. Tito Murong, sa tingin ko, yung kasal ng ating dalawang pamilya ay dapat na lang ituloy agad para hindi na makialam ang mga walang kwentang tao sa labas sa ating pagsasama. Ang mga walang kwentang tao ay hindi nagnanais sa kapangyarihan ng pamilya Murong at gagamit ng kahit anong paraan para mapangnasawa ang isang babaeng hindi naman nila mahal. Tama ba, Ginoong Liu? Wanwan, bakit hindi ka naniniwala na tunay kitang mahal? Liu Zicheng, dapat kang magpasalamat na hindi tayo ikinasal. Bakit? Kung hindi ka sana ngayon nakaupo dito, kundi nasa balita ka na sa gabi ng kasal. Bilang isang kakaibang pagkamatay. Tatay, Wanwan, kayo ni Zicheng ang magkapamilya. Bakit pa para sa isang dayuhan mo siya tinatakot? Tama. Narinig ko na ang waiter na iyon ay pumunta sa lugar ni Chen Tianfeng.
Sa ganoong lugar, makakalabas pa kaya siyang buhay? Malamang ngayon ay nasa ilog na, pinapakain sa mga isda. 1-1, mas mabuting sumuko ka na at maging masunurin sa pagpapakasal kay Zicheng. Iyan ang tamang landas. Murong Wanwan? Huwag mong isiping hindi ko alam. Ano ba talaga si Zhang San? Siya ay isang taong sa tuwing may problema ay nagtatago sa likod ng babae, isang duwag. Wala siyang pera, wala siyang impluwensya. Ano ang ipanglalaban niya sa akin? Van, kahapon pumunta si Zhang San kay Chen Tianfeng. Ganoon na lamang ang pagiging walang alam niya sa paghahanap ng kamatayan. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi ko na nga siya kailangang hintayin. Zhang San, sumama ka sa kanya papuntang Australia. Malamang habang buhay na hindi ka nababalik. 1-1, bumalik na ako. Si Zhang San. Ikaw? Ginoong Liu. Balita ko. Mayaman at may kapangyarihan ka. Ako. Anong gusto mo? Hoy! Hoy! Ikaw. Ginong Murong. Nagawa ko ang inyong utos. Ang 50 milyon na hinihingi ninyo. Walang kulang kahit piso na ibalik ko na sa inyo. Buksan ang kahon. Chen Tianfeng, si Zhao Debiao mula sa timog ng lungsod, laging may alitan sa Black Dragon Society. Hindi ba't si Chen Tianfeng ay tauhan ni Zhao Debiao? Paano siya posibleng personal na maghahatid ng pera? Ginoong Murong, noong una, ang 50 milyon na pinautang ko sa inyo ng pribado ay nandito na lahat. Kasalanan ng mga tauhan ko na hindi nagpaalala, kaya ako ay naantala ng ilang buwan bago nakabayad. Sana'y patawarin ninyo ang aking kapabayaan. Huwag ninyo sanang isipin na bastos ako. Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala. Isang simpleng halaga lang na ilang 10 milyon. Kung may kaligtaan man ang mga tauhan, ay hindi maiiwasan. Zhang San, nabayaran na ang pera. Tingnan mo. Ang kontrata. Sabihin mo kay Biaozi, bumalik na ang kanyang kuya. Zhang San, nababaliw ka na ba? Mag-aangas kang kuya ni Zhao Debiao? Sana nga ay kilala mo siya. Kung hindi, hahanapan kita ng magandang puntod. Ay naku! Nakakainis talaga. Sobrang nakakainis. Bienan, hahayaan mo lang ba itong mababang uri ng taong ito na hamakin ang aming pamilyang Liu at hamakin ang iyong magiging manugang? Kapatid na waiting, sa pangyayaring ito ngayon, ang batang ito ay kailangang magbayad. Kung hindi, paano na ang mukha ng pamilya namin? Sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng, ano na lang ang sasabihin sa ating dalawang pamilya? Kapatid na Liu, ang bagay ng mga bata, hayaan natin silang mag-ayos. Kung makikialam tayong mga matatanda, nakakahiya. Kapatid na waiting, Zhang San? Akala mo ba, sa paggamit ng mga pamamaraan ng isang siga at pagtakot kay Chen Tianfeng, makakapasok ka na sa pamilya namin? Ikaw ay isa lamang batang tagapaglingkod, basura. Si Murong Wanwan ay pansamantala lang na naaliw. Itinuring ka lang na laruan kapag nagsawa na siya, ni hindi ka karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Murong Wanwan, hinahampas mo ako. Walang sino man ang maaring humamak sa kanya sa harap ko. Papatayin kita. Ang manakit ng babae ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Lalaki? Ikaw na isang duwag? Mag-aangas pang maging lalaki? Zhang San, sasabihin ko sa iyo, ang mga katulad mo na mahihinang uri mula sa ibaba, ang pinakakatawa-tawa ni hindi ka makapanapak ng tao. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Hindi ako marunong makipag-away. Mas mabuti kung tayo'y mag-usap ng maayos, hindi ba? Usap ka ng usap. Sa mundong ito, napakaraming bagay ang hindi maipapaliwanag. Walang magulang na anak ka. Duwag. Halika, suntukin mo ako. Subukan mong hawakan ako. Walang kwenta. Ha ha ha. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Wanwan, totoo bang baril na ito? Zhang San, ikaw, huwag kang magpadalos-dalos. Zicheng,
Hoy, mahal. Zi Cheng. Ginoong Liu, parang hindi ka na ngayon tunay na lalaki. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Anak, Murong Waiting, titigan mo lang? Mabuti. Mabuti nga, Heilong Hui. Mabuti nga, Murong Waiting. Kahit na ang mga baliw ay nanggugulo, dinungisan ang aming pangalan, sinaktan ang aking nag-iisang anak. Ang utang na ito, tatandaan, ng pamilya Liu. Umalis na tayo. Bilis. Paano mo naman nabaril siya doon? 1-1! Nangahas siyang saktan ka! Hindi ko na talaga matiis. Dapat sa ulo mo binaril. Ang taong yon, magdudulot ng walang katapusang problema kung hahayaan. Munti ko nang makalimutan. Ikaw pala ang heres ng sindikato. Zhang San, Murong Waiting. singilin mo ang utang na yan. Ang pabor na ito, iaako muna ni Murong Waiting. Pero sa aking tahanan, ang pamilya Murong, ikaw ay nangahas na gumawa. Nasaktan ang miyembro ng pamilya Liu at tuluyang ininsulto sila. Ang utang na ito, paano tayo magtutuos? Murong Waiting, ang talino mo tunay na matsing. Gamitin ang kamay ko para maningil. Kapag hindi mabayaran, madali mo na namang maitatanggal ako. Dahil sa respeto sa pamilya Liu, ayaw mong magkagalit. Ginamit mo ang kamay ko para tuluyang putulin ang ugnayan, sa loob at labas. Lahat ng benepisyo, ikaw lang ang kumita. Siya'y isang batang baguhan pa lang, paano niya nakita ng ganito kalinaw? Zhang San, ikaw pa rin ba ang dating Zhang San? Ha 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 ha. Matalino ka nga? Hindi matalino. Sa nakaraang buhay, namatay na ako ng 800 beses. Bini-bini. Ang tapang mo kanina, yung sampal na yon, ang lakas ng tunog. Pinagmumura ka kasi niya. Masakit ba ang kamay mo? Kung nagpasya ka nang umalis, bakit ka pa bumalik? Anong sinasabi mo? Wala? Paano mo nakuha ang perang ito? Si Chen Tianfeng ay hindi basta-bastang tao. Nakiusap lang ako. Nakiusap? Nakiusap gamit ang kamao. Siyempre, hindi lang para tulungan ang tatay mong maningil. Kailangan ko rin ng pera. Nakuha mo na ba ang pera? Oo, kahit konti lang. Pero sapat na yun pansamantala. Oo nga pala, 1-1, madalas kang pumunta sa ibang bansa. Alam mo ba kung paano kumuha ng visa papuntang Australia? Turuan mo ako. Talagang aalis ka pa rin. Sa ganitong maikling panahon, napabago ka nito ng malaki. Mahalaga talaga sa'yo siya, no? Tutulungan kitang ayusin yon. Ang sarap halikan ng mga labi mo. Bakit ba ako noon ay duwag? Nako, binibini, may masama. Si Zhang San. Si Zhang San. Anong ginagawa niya rito? 1-1, uuwi ako mamaya. Babalik ka talaga? Anong sinasabi mo? Inutusan ko kayong pigilan si Zhang San at ipadala siya sa ibang bansa. Anong nangyayari ngayon? Binibini, talagang pipigilan namin siya. Pero bigla. Mga tauhan ni Chen Tianfeng ang nagkulong sa amin ng magdamag at nanapak pa, kaya hindi na namin naipagtanggol si Ginoong Zhang. Akala nga namin patay na siya. Lumabas kayo! Hay, Biauge, tikman ninyo. Bagong dating na produkto. Balita ko paborito ninyo ang lasang ito. Anong problema? Biauge, kahapon, may isang lalaki na nanggulo sa aming paliguan. Mabagsik ang pamamaraan niya. 6 sa aking mga tauhan ay hindi umabot ng 3 minuto sa kanya.
Feng-er, ipinagkatiwala ko sa iyo ang lugar na ito. Kung pati ang ganitong maliit na bagay ay kailangan mo pa akang lapitan. Ano pa ang silbi mo sa akin? Ha? Hindi po, Biauge. Ang punto kasi, napakayabang talaga ng lalaking iyon. At may ipinasabi pa siya sa inyo. Sabi niya, sabihin mo kay Biaozi, bumalik na ang kanyang kuya. Sabihin mo, sino? Si Jiang San. Ako si Zhao de Biao. Sa daang ito ay ilang taon na ring gumagala. Ang sinumang maglakas loob na magpakilalang ganyan. Tangkay na ng damo ang puntod. Sinabi ko na nga ba na nagsisinungaling yon? Mamaya, ako na ang bahala sa kanya. Kuya Biao. Yung perang ipinadala natin noong nakaraang buwan, binalik na naman. Ayaw tanggapin. Matigas pa rin ang ulo niya. Sino yon? May lakas ng loob na tumanggi sa pera ni Kuya Biao? Isang tapat na tao. Noong mga panahong iyon, nahulog ako sa balon. Muntik na akong malunod. Siya ang humatak sa akin pataas. Pinag-aral pa niya ako. Kahit na siya mismo, kumikita lang ng konting pera kada buwan, pinagsasabihan pa rin niya akong mamuhay ng matuwid. Pero sa mundong ito, mahirap mabuhay ang mga taong tapat. Hinahanap mo ako? Ginoong San. Sumusunod lang po ako sa utos. Sabihin mo sa akin, nasaan si Chen Tianfeng? Si, Ha 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 ha. Ha ha ha. Mabuting kapatid, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ng stepfather ko, kapag natuloy ang negosyong ito, papalitan niya ang kotse ko ng pinakabagong sports car. Pagdating ng panahon, sa loob ng kotse, ha ha ha, Kuya Jie, bakit ang bait sa'yo ng stepfather mo? ewan ko. Siguro dahil ikaw, napakahusay mo, Kuya Jie. Yung tunay na anak ng stepfather ko, hindi alam kung saang restaurant naghuhugas ng pinggan. Pero ang matanda, wala siyang pakialam sa kanya. Ha 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 ha. Inuman na. Ay, sino ba ito? Kapag pinag-uusapan, dumarating. Hindi ba't ito ang aking mabuting kuya, si Zhang San? Ano ba? Sawa ka na sa paghuhugas ng plato? Dito ka pumunta para magpakita? Nagkukunwari kang hindi ako kilala. Ako naman ang tatay mo, anak sa pangalan lang. Pagkakita mo sa akin na kapatid mo, hindi man lang bumati. Talaga nga, may ina, walang amang nagturo, walang modo talaga. Haha, mabuting kuya. Patay na ang nanay mo. Kinuha ng tatay mo ang bayad pinsala at nagpakasal ulit. Pinag-aral ako, bumili ng kotse at bahay. Alam mo ba kung bakit? Dahil akala rin ng tatay mo, ikaw at ang iyong hamak na kapatid na babae, karapat dapat lang maglingkod sa iba, magdala ng plato, maghugas ng paa. Samantalang ako, ang magaling na anak, ang makapagpapasaya sa kanya. Dapat nabuhay ka pa ng ilang araw. Hindi ba gusto mo ang maglingkod sa iba? Halika, halika. Lumuhod ka. Para sa girlfriend ko, punuin mo ng alak, tapos kumanta ka ng Conquest. Pagkatapos, paalisin kita. Tingnan mo, talaga nga. Kahit pautangin kita ng 10 tapang, hindi ka pa rin maglalakas loob na saktan ako. Ikaw, karapat-dapat lang sa kusina, maglinis at magayos. Maghugas ng plato. Hugasan mo ng mabuti, kuskusin mo ng pakaliwat kanan. Buda! Aray.
Gusto mo ng alak? Uminom ka pa ng marami. Jiang San, hinampas mo ako? Pag uwi ko, sasabihin ko ito sa tatay mo. Hindi ka nito palalampasin ng tatay mo. Ang tatay mo? Kuya, mali ako. Tigil na, mali na ako. Tulong, tigil na, mali na ako. Ate Feng, tapos na ang palabas. Ngayon, pag-usapan na natin ang ating usapan. Jiang-san, nasaan ang mga taong ipinadala kong maghatid sa'yo? Bakit? Ikaw na lang ang dumating? Yung kaibigan mo na may suot na sombrero? Kanina, nang dumaan kami sa tabi ng ilog, sabi niya mainit daw siya. Gusto niyang tumalon at lumangoy. Hindi ko siya mapigilan eh. Ngayon, malamang kasama na niya si Dragon King. Naglalaro ng Dodiju. Ate Feng, huwag kang mag-alala. Kung medyo pasaway ang mga tao mo, tuturuan ko na lang sila para sa'yo. Jiang-san, huwag mong isipin na dahil magaling kang manuntok, magaling ka na. Nasa Jiang City tayo. Ginulo mo ang mga tao ko. Hindi ka palalampasin ni Zhao de Biao. Ang sabi ko, iparating mo kay Biao. Naiparating mo ba? Huwag kang magkunwari, Jiang-san. Hindi ka niya kilala sa isang tulad mo. Kapag kinontra mo ako, kamatayan lang ang aabutin mo. Pero nakikita kong may potensyal ka. Sumunod ka kay Murong Wanwan sa batang babae na yon. Anong kinabukasan ang aasahan mo? Sumama ka sa akin. Pera? Kapangyarihan? Babae. Lahat ay maibibigay ko sa'yo. Ang nangyari ngayong gabi, maaari kong ituring na hindi nangyari. Sa'yo. Ate Feng. Masyadong maliit ang templo mo. Para sa isang dakilang Buddha na tulad ko. Ikaw? Gusto kong makita si Zhao de Biao. Ngayon na. Makikita si Brother Biao? Jiang-san, akala mo sino ka? Si Brother Biao. Gustuhin mo lang? Makikita mo na? Sa'yo, na nagkukunwaring kuya niya. Ang kalokohang sinabi mo. Sa tingin ko, sawa ka na talagang mabuhay. Gusto mo talagang pumasok sa korte ni Hades, ng kusa. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Tumigil ka. Pribadong lugar ito. Bawal ang hindi kilala. Brother Bao, siya si Jiang-san. Gusto niyang makita si Brother Biao. May pinag-uusapan si Brother Biao. Hindi basta-basta makikita ng kung sino-sino lang. Umalis ka. Gustong mamatay. Puntahan mo si Zhao de Biao at sabihin mo, nandito na si Zhang San. Boss Leopardo, kung hindi, pahintulutan mo na lang siyang makita ka. Para lang matupad ang huling hiling niya bago mamatay. Ate Feng, alam mo naman, ang ugali ni Boss Biao. Kung papasukin natin siya, kaya ba natin ang responsibilidad? Ikaw ba si Leopardo? Maniwala ka sa akin. Kung hindi ako makita ng Boss Biao mo ngayon, mas malala ang mangyayari sa iyo. Ang yabang mo, umalis ka na. Mahirap pigilan ang taong gustong mamatay. Oo nga pala. Siguradong hindi sinabi sa inyo ng Boss Biao mo na minsan siya'y nahulog sa Poso Negro at kinailangan siyang iligtas. Kalokohan. Ang Boss Biao ay nahulog sa balon. Jiang-san, para kang tunay na nababaliw na. Mga ganyang kabalbalan kaya mong gawin? Gaano kataas ang Boss Biao? Maaari bang mahulog sa Poso Negro? Paano mo nalaman ang nangyari kay Boss Biao? Ano sa palagay mo? Namatay ka na ba sa labas? Ang lakas ng ingay, hindi mo ba naririnig? Ikaw ang pinag-uusapan. Ikaw.
Boss. Nagpakita ka rin sa wakas. Tama na yan, nilalaan mo ang sipon. Ayos Biauzi. Maganda na ang buhay mo ngayon. Para lang makita kita, dumaan pa ako sa maraming checkpoint. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan ang boss ko? Biauge, hindi ko alam. Hindi ko alam na totoong boss mo siya. Si Ate Feng Jia. Sabi ni Ate Feng Jia, may naninira. Nagpapanggap na boss mo. Misunderstanding lang. Biauge, si Zhang San kasi ay hindi, si Ginoong San. Napakagaling ni Ginoong San. Natakot ako baka may gawin siya sa'yo. At saka, sabi mo naman, hindi mo kilala si Zhang San. Anong Zhang San? Jiang Jigang ang pangalan ng boss ko. Nakalimutan ko. Hindi mo pa alam na pinalitan ko na ang pangalan ko. Zhang Zigang, iyon ang pangalan ko bago ako umalis sa bahay. Ano? Anong dati? Dati, boss. Wala yun, Biauzi. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Hindi kasalanan nila. Narinig nyo? Pasalamat kayo sa boss ko. Salamat, Ginoong San. Salamat sa pagpapatawad, Ginoong San. Boss, pasok tayo. Magkwentuhan tayo. Tara. Tara. Boss, nitong mga nakaraang taon, nagpadala ako ng pera sa'yo. Ayaw mo rin tanggapin. At, akala ko, dahil sa kin, dahil hindi ako sumunod, na magpakabait, ayaw mo na akong makita. Biauzi, tama lang na hindi mo sinunod ang payo ko noon. Tama iyon. Ang mga mababait sa mundong ito, hindi mabubuhay. Boss, may nangapi ba sa'yo? Marami talagang nanloko sa kin noon. Pinagtripan nila ako. Pero, hindi na mauulit yon. Siyempre naman, nandito na si Zhao de Biao, sinong may lakas ng loob. Boss, isang daliri mo lang. Mula ngayon, magtutulungan tayong magkapatid. Ang buong ilalim ng lungsod sa Timog. Sa atin na lahat yan. Biauzi, ang gusto ko, hindi lang isang distrito sa Timog. Boss, ang ibig mong sabihin, ay kaya mong protektahan si Wanwan, kaya mong protektahan si Xiaoyu, How, pati na si Biauzi? Gusto kong ang mundong iligal at legal ng Jiangcheng mula ngayon ay magiging Jiang na. Magaling. Boss, kahit saan ka pumunta, susunod ako sa'yo, si Zhao de Biao. Kahit sa impyerno, basta sabihin mo lang. Boss, pakiramdam ko nagbago ka. Parang ikaw ngayon, mas matapang kaysa dati, mas gwapo pa. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ang lugar sa timog ng lungsod, si Feng Jie ang namamahala dyan. Ang logistics line sa hilaga ng lungsod, Biauzi, ikaw ang bahala. Kailangan kong makita sa loob ng isang buwan na tataas ang efficiency ng 30% at bababa ang losses ng 50%. Kung hindi mo magagawa, umalis ka na lang. Opo, Ginoong San. Biauzi, anong pinagkakaabalahan ng pamilya Liu sa mga nakaraang araw? Mula nang mawalan ng kakayahan si Liu Zicheng, sa ibabaw, wala namang malaking kilos ang pamilya Liu, pero sa ilalim, nagkukumpuni sila ng kanilang mga negosyo. Nagbebenta sila ng ilan sa kanilang mga peripheral assets. Parang gusto nilang tipunin ang pondo para may magawa. Isa pa, ganap na naputol na ang ugnayan nila sa pamilya Murong. Nabigo na ang ilang collaboration projects. Tinipon ng pondo. Gusto bang gumanti o gusto nang tumakas? Bantayan mong mabuti. Oh. Si Murong waiting naman? Yung matandang slayang iyon, napakatatag. Tungkol sa mga nangyayari sa pamilya Liu, hindi siya nag-iingay. Parang pinapayagan niya ang relasyon ninyo ng young miss.
Pero, Pero ano? lihim siyang nagpadala ng tao para imbestigahan ka. Ginoo, may nalaman na kami. Nitong mga nakaraang araw, kasama ni Zhang San si Zhao Debiao, madalas silang pumapasok at lumalabas sa lugar sa timog. At saka, Sabihin mo, lahat ng mga ilegal na negosyo sa ilalim ni Zhao Debiao ay mabilis na isinasalin sa cash. Ang ilang underground casino at nightclub ay palihim na inilalagay sa merkado para ibenta. Ayon sa ulat ng ating mga nakatagong mata, si Zhao Debiao ay naglilipat ng pondo sa pamamagitan ng underground bank at ang halaga ay napakalaki. kamakailan, Paulit-ulit na nag-apply si Zhang San para sa expedited passport. Ang destinasyon ay Australia. ang galing mo talaga, Jiang San. Akala ko nagbago na siya. May tapang at may paninindigan. Hindi ko inaasahan na lahat ng ginawa niya ay para lang maghanda sa pag-alis niya. 1-1. Naniniwala ako na may dahilan siya kung bakit niya iyon ginawa. Anak, tanga ka. Ginagamit ka lang niya. Nang hingi siya ng bayad para sa akin, nakagalit pa ang pamilya Liu. Siguro ay para lang makipagsabuatan kay Zhao Debiao, yung desperadong iyon, at magsama-sama sila para magkwarta at tumakas. Wala talaga siyang balak na panagutan ka. Kailan siya aalis? Hindi pa sigurado. Pero malapit na siguro. Van, gusto mo pa bang mas masaktan? Ang lalaking iyan, sa mga mata niya, pera at takas lang ang mahalaga. Lumapit siya sa iyo ay para lang sa kapangyarihan at resources ng pamilya nating Murong. Kahit na totoo iyan, dapat pa rin akong magpasalamat. Magpasalamat na hindi na siya yung taong tapat at mabait na itinuring ninyong Zhang San na kayang-kayang apihin. 1-1. Saan ka pupunta? Hindi pa siya nagpapaalam sa akin. Kung gusto ni Murong Waiting mag-imbestiga, hayaan mo siya. Basta, hindi makakaapekto sa pag-unlad ng kumpanya. Nasa mahalagang yugto ngayon ang kumpanya ng agarang pagbabago. Kritikal na panahong ito. Lahat ng industriyang ating pinapasok ay dapat na legal at sumusunod sa batas. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Xiaoyu, anong nangyari? Kuya. Kuya, pwede ka bang umuwi? Uuwi ako para kunin ang aming family register. Sila. Ayaw nilang ibigay sa akin. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Uuwi na agad si Kuya. Boss, anong nangyari? May urgent ako, Biaozi. Ikaw na ang mag-facilitate ng meeting. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang umuwi para magnakaw. Sasabihin ko sa'yo, akin ang bahay na ito. Bawat butil ng bigas dito ay akin. Yung naiwan ng patay mong ina na ubos na. Gusto mo pang kunin ang family register? Para saan mo ba gagamitin? Baka naman, gusto mong ilipat ang titulo ng palihim? Walang mangyayari. Tingnan ko nga kung ano pa ang ninakaw mo. Ibigay mo. Tumigil ka nga? Ang family register, ibigay mo na sa kanya. Jiang Yongqiang, walang kwenta. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang bahay na ito at yung compensation dapat matagal nang sa amin na ng anak ko. Itong dalawang pasanin na ito na lumaki ng ganito, marami ka sigurong tinulong sa kanila sa likod ko, ano? Ngayon naalala mo umuwi para kumuha ng gamit? Panaginip lang yan. Kailan ba ako nagtulong sa kanila? Tatay, nanay, anong sinasabi niyo dyan sa babaeng yan? Sayang lang ang oras. Ang babaeng to, kagaya ng kuya niya, masasama silang dalawa. Kuya niya, sinuntok ako kahapon sa bar. Ngayon naman, siya naman ang nagnakaw dito sa bahay. Tumawag ng pulis. Dapat talagang tumawag ng pulis. Itong babaeng to, arestuhin. Hindi ako nagnakaw. Ang household registration booklet, may pahina talaga ako doon. Kailangan ko yon para mag-aral sa ibang bansa, para sa mga papeles. Mag-aaral sa ibang bansa? Ikaw? O yung kuya mong tagadala lang ng plato? Nakakatawa talaga. Sa tingin ko gusto mo lang kunin yung household registration para gawin ang isang bagay na nakakahiya, di ba? Siguro may utang ka sa labas. O kaya naman, kuya mo ang nag-utos sa'yo. Gusto mong nakawin yung household registration para ibenta? Ang galing talaga ng pangalawang asawa ni Old Zhang. Grabe. Kawawa naman yung batang babae. Kawawa? Anong kawawa? Paano nating malalaman kung talagang nagnakaw sila o hindi? Tatay,
Magsalita ka naman. Xiaoyu, ikaw, North, Xiaoyu, North. Yung household registration, hindi ko pa mabibigay sa'yo. Kailangan din yon ni Jivey para sa pagbili niya ng bahay. Sige, mag-usap tayo. Huwag mo akong kurutin. Nanay! Kuya, Masakit ba? Sino ang nanakit? Nandito na si Jigang. Dalhin mo na ang iyong kapatid na babae. Mula ngayon, huwag ka nang pumunta sa amin. Sabi ko, sino ang nanakit? Jiang San, nandito ka pa sa bahay? Nanay, siya ang nanakit sa akin kahapon. Ang sakit talaga. Zhang-san, umalis ka na kasama ang kapatid mo. Kung darating ka pa sa amin, tatawagan ko ang pulis. Zhang Yongqiang, pinapanood mo lang ba? Na sinaktan ng anak mo? Ganoon ba? Jigang, paano ka nagsalita sa tatay mo? Dati, ang pagsasalita mo ay hindi ganyan. Kanina, ang nanay mo ay nagmamadali lang magsalita. Patay na ang nanay ko. At hindi ka tatay ko. Zhang-san, ikaw ba ang nag-utos sa kapatid mo na magnakaw ng gamit? Ikaw, bilang kuya, ay hindi rin mabuti. Ako ay para sa pamilya Zhang, para turuan siya ng mabuti. Hindi ba't dapat lang? Nanay, Ang sampal na ito ay interes. Ikaw, ano bang nangyayari sa batang ito ngayon? Kapag nakikita ako, parang daga na nakakita ng pusa. Umalis ka, parang 2 ahas ang pinalaki ko. kailan ka nagpalaki sa amin? Mula nang mamatay ang nanay ko sa construction site. Ang kuya ko ay nagtrabaho ng maaga. Mula elementarya hanggang high school, ang tuition ay mula sa kuya ko. Nagkolekta siya ng basura tuwing weekend at nagtatrabaho sa construction site tuwing bakasyon. 1 piso ang kanyang ipon. Nagbigay ba kayo ng kahit piso? Ano ka ba? Bakit ako dapat magbigay ng pera sa iyo? Zhang Xiaoyu, mag-sorry ka nga agad sa nanay mo. Siya ang babaeng pinakasalan mo na ginamit mo ang pera mula sa insurance sa pagkamatay ng totoong nanay ko. Hindi siya ang nanay ko. Zhang Jigang, bitawan mo ako. Bibilang ako ng 3, 2, 1. Ayaw mong bumitaw, ha? Gagawin ko ito sa harap ng lahat ng kapitbahay. Sasampalin kita. Zhang-san, hinahampas mo ang tatay mo? Walang hiya ka. Bitiwan mo siya ngayon din. Bitiwan mo. Gago ka. Hinahampas mo ako? Aray. Nagre-rebelde na siya. Itong anak na walang utang na loob, hindi lang ako ang hinampas niya, pati ang sarili niyang ama. Mga kapitbahay, halika't tingnan ninyo ito. Ito ang tunay na anak ng pamilya Zhang. Anong klaseng tao ba ito? Kunin mo ang Huko booklet. Naku, mga kapitbahay, halika't tingnan ninyo. Binubugbog ng anak ang kanyang ama. Sana'y kulugin siya ng kidlat. Mamatay siya ng masama. Simula ngayon, ako ang bahala sa paglilipat ng huko ni Zhang Xiaoyu. Wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Tay. Nanay. Tingnan nyo. Totoo pala, nagpa-abroad si Zhang Xiaoyu para mag-aral. Saan niya nakuha ang pera? Baka naman pinaghirapan niya ni Jigang sa trabaho. Gago ka. Isang waiter lang siya. Paano siya kikita ng daan-daang libo? Maniwala ka naman. Tay, nanay. Paano kaya kung nagtulungan silang magkapatid para nakawin yung compensation sa pagkamatay ng nanay nila noon? Ay, hindi. Yung compensation sa pagkamatay noon, ibinigay lahat sa akin. Naibigay ko na lahat sa'yo. Kung hindi ikaw, hindi mo binigay lahat ng pera. Itinago mo para sa 2 to bilang pondo mo. Ma Shumei, huwag kang magsalita ng ganyan. Hahanapin ko na silang 2 para magpaliwanag.
Zhang Zhigang, tumigil ka. Sabihin mo, yung compensation sa pagkamatay ng nanay mo noon, ikaw ba ang nagtago ng bahagi noon? Siyempre, paano siya makakapag-abroad kung hindi? Kinuha ang pera namin tapos tatakas? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ibabalik ang buong compensation ngayon, walang aalis dito. Tay, nakita mo na. Ang pag-aaral sa Australia, daan-daang libo kada taon. Dukha silang dalawa. Saan galing ang pera? Baka naman noong araw, yung kontratista ay nagbigay ng sobra sa kanila, tapos itinago nila. Kayo'y nagsisinungaling. Ang pera ng kuya ko, siya mismo ang naghirap para dito. Naghirap? Isang waiter lang siya. Mga 100 lang sa isang araw. Ang kaya niyang kitain. Ang daan-daang libo, kailan pa niya makakamit, kung kailan pa. Tama. Zhigang, nagkamali nga ako noon sa inyo. Pero ang perang ito, hindi ito basta-bastang bagay. Iyon ang pera ng buhay ng ina mo. Sa totoo lang, ang perang ito, sa pamilya natin, dapat mapunta. Kung talagang nasa iyo, ibigay mo na lang. Magiging pamilya pa rin tayo, hindi ba? Pamilya? Zhang Yongqiang. Nang mamatay ang nanay ko, ang bayad pinsala mula sa konstruksyon ay 820,000. Makalipas lang ng 3 araw nang makuha mo ang pera, pinakasalan mo agad si Ma Xiume. Pinilhan mo pa ng kotse ang anak niya at bumili ng bahay. Kaming dalawa ni Xiaoyu ay napilitang tumira sa isang sira-sirang upahang bahay na tumutulo. Noong taglamig, kahit isang makapal na kumot, wala kaming magamit. Bakit hindi mo naisip na magiging pamilya pa rin tayo? Talagang walang kwenta ang Zhang Yongqiang na ito. We! Hindi alagaan ang sariling mga anak, kundi ang anak ng iba ang pinagkakaabalahan. Tama? Ang ganitong ama, walang maglilibing sa kanya pag namatay. Ano naman ngayon? Anak ka? Dapat mong alagaan ang tatay mo. Dapat sa amin mapunta ang perang iyon. Ngayong malakas ka na? Mayaman ka na? Gusto mo nang kunin ang kapatid mo at tumakas palayo, at hindi na kami pakialaman kung mabuhay o mamatay man kami? Walang himala. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, isusumbong ko kayo sa pagnanakaw at ipapakulong kita. Pakulong! Hindi mo alam ang iyong kinabukasan. Biaozi. Dalhin mo ang mga tao sa Tuanji New Village. Hindi kailangan ng napakaraming tao, 20 lang ay sapat na. 20 tao? Nagbobola ka yata? Kanina pa. Sino ba ang nagsabi na ipapakulong siya? Sino ka ba? Usapang pamilya namin ito. Wala kang pakialam dito. Usapang pamilya? Kapag hinawakan mo ang tao ko, hindi na yan usapang pamilya. Murong Wanwan? Yung sa Jiangcheng, ang heres ng Black Dragon Society? Murong Wanwan. Siyempre siya yun. Bukod sa kanya, sino pa ang may ganitong lakas? Xiaoli, Young Miss. kung kaya ng manakit, huwag na masyadong magsalita. Nakuha na po. Ano ang gagawin ninyo? Sasabihin ko sa inyo? Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Batas? Ito. Ayon sa Civil Code, ang compensation sa pagkamatay ay dapat ipamahagi ng pantay sa mga anak at gamitin para sa kanilang pangkabuhayan sa hinaharap. Nakasasangkot kayo sa paglabag. Bukod pa riyan, ayon sa bank records, ang account ni Zhang Yongqiang sa nakalipas na 10 taon ay buwan-buwang naglilipat sa tuition account ni Jiang Xiaoyu ng halagang wala pang 300 piso. Ito'y bumubuo ng malubhang paglabag sa tungkulin sa pagpapalaki ng menor de edad. Ipapasa ng aming abogado ang lahat ng ebidensya sa pulisya at sa piskalya. Mangyaring makipagtulungan. Paano kung hindi kami makipagtulungan? Binibini. Paano mo nalaman kung nasaan ako at dumating ka pa ng napapanahon? Si Zhao Debiao ang tumawag. Sabi niya ayaw mong sumunod sila at nag-aalala siya na mag-isa ka. Hindi mo kayang harapin, kaya pinapunta niya ako.
Itong si Biaozi, marunong naman palang mag-alala para sa akin. Wan, salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, mas masahol pa sana ang nangyari. Ako lang ay, ayaw kong makita kang inaapi ng ganoong klaseng tao. Hindi sila karapat-dapat. Kuya, nakarating na ako. Sige, mag-aral ka ng maayos ang usapin ng household registration. Aasikasuhin ko ito agad. Ate Murong, salamat. Jiangsan, hindi mo ba napapansin na ang ginagawa mo ngayon ay sobrang kakatuwa na? Pwede kong tanggapin na gusto mo. Ang ibang babae, pero ngayon, pati mga high school student ay hindi mo pinapalampas. Jiangsan, ikaw ba ay sobrang desperado na? Ako ay desperado? Oh, sa tingin mo, ang paglaro sa damdamin ng iba ay napakakawili-wili? Hindi ba? Hindi mo ba iniisip na kami niya? Una, yung mga babae sa spa na mga dalagita. Ngayon naman, yung high school student. Jiangsan, ilan ba talaga ang mga kapatid mo? Murong Wanwan. Pinagtailan mo ako, pero hindi mo man lang inimbestigahan kung sino talaga yon. Mali ako na pinagtailan kita. Ginawa ko lang yon para maprotektahan ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin kailanman na may kapatid ka pala? Kasi komplikado ang dating pamilya ko. Masalimuot. Ayokong maapektuhan ka dahil sa akin. Hindi ko inaasahan na ang dalagang Murong ay nagseselos pa nga sa magiging hipag niya. Bitawan mo ako. Sinong nagsiselos? Ano nang kinalaman ko sa mga problema mo? Wala kang kinalaman. Kung ganon, pag hinahalikan kita, wala rin bang kinalaman sa'yo yon? May relasyon na ba tayo? Jiangsan. Ngayon, kahit gusto mong tumakbo, hindi ka na makakatakas. Ginoong Sanye, nandito po kayo? Andito po kayo? Ang kailangan ninyo, dinala ko na po. Ginoong Sanye, ito po ang para sa inyo at kay Ginang Xiaoyu. Mga pasaporte at visa na minadali. Tapos na po ang proseso. Sige, naghirap ka. Ginoo. Kakatanggap lang namin ng tiyak na balita. Sa pangalan ni Zhao Debiao, karamihan ng mga gray industry niya ay sinasamantala ang pagkakataon para ipagbili. Hindi malaman kung saan napunta ang pera. Oo nga pala, nalaman din namin na si Jiangsan at ang kapatid niyang babae ay kakatanggap lang ng emergency visa papuntang Australia. Zhao Debiao, gusto ba nitong magbagong buhay? Naghahanda na tumakas? Si Zhao Debiao mula sa timog ng lungsod, ano ang kinalaman niya kay Jiangsan? Narinig ko, si Jiangsan, para makisama kay Zhao Debiao, gumamit ng maraming paraan bago nakapasok sa kumpanya ni Zhao Debiao. Ang impluensya ni Zhao Debiao sa Jiangcheng ay malalim ang ugat. Hindi basta-basta makakatakas. Sa halip, si Jiangsan, nagalit sa aming pamilyang Liu, kung hindi mamatay, magiging lumpo. Siya lang ang nagmamadaling magbenta at tumakas. Baka naman, gustong kunin ni Jiangsan ang pera ni Zhao Debiao. Si Jiangsan yan. Tiyak na si Jiangsan. Habang hinihikayat niya si Zhao Debiao na ipagbili ang mga ari-arian para makalikom ng malaking halaga ng pera, habang lihim na inaayos ang visa para makapag-abroad. Balak niyang kuning lahat ng ari-arian ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao baka hanggang ngayon ay nalilinlang pa rin. Tama si Ziheng. Ang Jiangsan na yon, sa unang tingin pa lang ay isang tuso at mapandayang tao. Dahil sa kanya, nawalan ng lahi ang aming pamilyang Liu. Ngayon, kailangang magbayad siya. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang kami mismo ang kumilos. Si Zhao Debiao rin ay gugutay-gutayin si Jiangsan.
para mawala ang galit ko. C. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa lugar ni Zhao Debiao. Opo. Ang ganda ng bagong opisina mo, Jizang. 1-1. May problema ka ba? Wala naman. Ika-6 na beses mo na ngayon na pumunta dito sa akin. May isang tao kamakailan. Ay sobrang malambing. Bakit? Iniisip mo bang nakakainis ako, Jizang? Eri, alis na ako. Parang tupang pumasok sa bibig ng tigre. Wala namang dahilan para pakawalan. Sino ang tupa? Hindi naman sigurado yan. Pa, bigyan mo ko ng 1 bilyon. Magkano? Para kanino ang pagsusunog ng papel pera? Ayoko ng pagsusunog ng papel. Gusto ko ng cash. O kaya yung madaling maging cash. Asset sa ibang bansa. Para saan mo gagamitin? 10 bilyon. Akala mo ba sa bahay natin ay may pabrika ng pera? Bibigay ka o hindi? Murong 1-1. Ako ang tatay mo, hindi ako ATM mo. Hindi ka ba sasama kay Jiang San na yon para magtanan? O siya ang nangudyok sa'yo na humingi nito? 10 bilyon. Alam mo ba kung gaano karami yon? Tapos humihingi ka? Sabihin ko sa'yo wala kang makukuha kahit piso. Anong tinitingnan mo? Ang tagal mong tumingin. Tinitingnan ko ang mga armas. Kung sakaling gusto mong tumakas muli, tingnan natin kung paano babaliin ang binti mo. Nang mabilisan. Bago mabali. Pwede pa ba ulit? Boss San, Boss San, dumating na si Liu Zicheng. May mahalagang impormasyon daw. Sabihin mo kay Biaoji. Inaanyayahan ka ni Biaoge. Nandyan na naman. 1-1. Hintayin mo ako sandali dito. Teka. Gusto ko ring makinig. Ano ang sasabihin ni Liu Zicheng? Tara na. Ginoong Liu, ang tagal-tagal mo nang hindi nagpapakita? Halos hindi ka na makalakad. Pinuntahan mo pa rin ako ng personal. Ano ang maipaglilingkod ko? Kuya Biao, pasensya na sa bigla ang pagbisita. May gusto akong ihayag sa inyo. Isang napakalaking panloloko. Nakasalalay dito ang lahat ng kayamanan mo. Huwag kang maniniwala sa taong iyan na si Zhang San. Oh? Sabihin mo. May nakuha akong tiyak na impormasyon si Zhang San. Sa likod mo? Palihim na nag-aayos ng papeles para umalis ng bansa. Ang destinasyon ay Australia. Na-approve na ang visa niya. Ano ang kinalaman nito sa aking kayamanan? Isipin mo, ano ba ang mga ginagawa niya sa iyo nitong mga nakaraang araw? Sinusulsulan kanyang ipagbili ang mga ari-arian mo para makuha ang pera. Kuya Biao, siya. Isang biglaang sumipot na tao lang siya. Bakit mo siya napagkakatiwalaan ng ganito? Balak niyang gawin ang lahat para nakawin ang lahat ng pera mo at magtago sa malayo. Nadaya ka niya. Kuya Biao, si Jiang San. Ang hayop na yan, walang utang na loob. Traitor. Para lang malapitan ka, magpabango sa'yo, ang tunay niyang balak ay ubusin ang lahat ng iyong pinaghirapan. Dapat mo na siyang aksyonan. Biao, ang ating reception area, kailan pa naging pinapapasok na ba natin dito ang mga asong ulol? Nakakasira ng ulo ang ingay. Hindi mo inaasahan to, di ba? Nahuli ko na ang balak mo! Sa harap ni Biaoge,
Nagmamagaling ka pa? Oh? Anong balak? Biauge, ikaw, huwag kang magpapaloko sa itsura niyang yan. Palihim niyang inililipat ang mga ari-arian. Yung mga ibinenta niyang negosyo. Ang pera, hindi talaga bumalik sa kumpanya. Lahat, palihim niyang nilabasan sa iba't ibang paraan. Gusto kanyang patayin, tapos sasakupin lahat. Tapos na. Biauge, tapos na ang sasabihin ko. Kumpleto ang ebidensya. Huwag mong hayaan na makawala ang traidor na to. Nandito siya ngayon? Pwede nating. Naniwala nga si Biauge, galit na siya. Patay si Zhang San nito. Biauge. Huminahon ka po. Huwag mo siyang patulan. Ganyang klaseng tao. Baka magkasakit ka. Basta sabihin mo lang, tutulungan ka ng pamilya namin para isuka niya lahat ng kinain niya, pati ang tubo. Tapos, hindi siya mabubuhay, hindi rin siya mamamatay. Siya, bakit siya pupunta sa akin? Liu Zixing, ano ka ba? Biauge. Ako, ay, tumutulong sa'yo. Tumutulong sa akin? Hindi kailangang magpaliwanag ang kuya ko sa mga tulad mo. Kuya? Kung kukunin niya ang pera, sabihin lang niya, kusang loob kong iaabot sa kanya. Kailangan pa bang mag-imbento ka rito at maghasik ng laglagan? Biauge, ako. Alam mo ba kung para saan kukunin ng kuya ko ang pera? Para mag-order ng mga dekalidad na kabaong. Para sa pamilya ninyong Liu. At sa mga walang malay, Liu Zicheng, mukhang hindi sapat ang sakit ng huling aral sa'yo. Sa tingin mo ba, masyadong boring ang buong buhay mo sa wheelchair? Gusto mong humiga sa ibang lugar? Ano sa palagay mo sa tabi ng ilog? Imposible. Ikaw, bakit kayo nagmamadaling mag-ayos ng visa? Ano pa yan kundi pagtakas? Ha? Oy. Ginoong Liu, ang galing ng intelligence work mo ah. Alam mo pa nga na nag-aayos ako ng visa? Tama. Hustong-husto ang ebidensya. Ikaw at ang kapatid mong babae na si Zhang Xiaoyu, urgent visa papuntang Australia. Oh, Biauge, kasama pa niya ang kapatid niya. Ito ay talagang pagkupit at pagtakas. Ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu ay nasa grade 12 ngayon. Ano naman? Oy. putang ina. Kuya niya, pinag-aral niya sa abroad ang kapatid niyang babae at nag-asikaso lang ng visa. Sa'yo naman. Naging ebidensya ng pangungupit at pagtakas. Imposible. Magpapadala ng mag-aaral sa abroad, sino bang nag-aasikaso ng sariling visa? Malinaw na. Ikaw naman, sino ka ba? Kapatid na babae iyon ng kuya ko, tunay na kapatid. Inalalayan ng kuya ang kapatid na babae para mag-aral sa ibang bansa at nag-ayos lang ng visa. Pagkaraan ng ilang araw, pagkaalis ng eroplano ng kapatid niya, uuwi na siya. Anong problema doon? Uuwi rin pagkalipas ng ilang araw. Ginoong Liu, bakit mo pinipilit? Gusto mo bang mawala ang huling natitirang dignidad na meron ka? Bauzi, ihatid mo ang bisita. Tandaan mo, ihatid mong mabuti si Ginoong Liu pa uwi. Baka kasi madulas siya sa daan. Dahil sa totoo lang, wala na siyang maibabagsak pa. Kuya Biao. Ako, Boss San, ako. Nalito ang isip ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kuya Biao, Boss San, aray! Patawarin mo ako! Aray! Liu, mula ngayon, dito ka na lang sa wheelchair mo. Mahina ang utak, mahina pa ang mga paa, makikipagsabuatan ka pa, kuya. Para sa akin, dapat lang na ganoon ang gawin sa mga basurang tulad niyan. Ano pa bang pakialam mo sa isang taong malapit ng mamatay? Nang marinig kong minumura ka niya, hindi ko na napigilan. Babalik ka pa ba pagpunta mo sa Australia? Oh, isasama ko muna ang kapatid kong babae at aayusin ko muna siya. Siyempre babalik ako. Marami pang dapat asikasuhin dito sa Jiangcheng. Bakit pa ako tatakbo papuntang Australia? Pero ako kasi Ano na ang ginawa mo? humingi na ako kay Papa ng 1 bilyon. Nakapag-empake na rin ako. Akala ko kasi tatakas ka na naman,
Kaya handa na akong tumakas at magtago kasama mo. Ikaw? Humingi ka ng 1 bilyon? Handa ka na? Para tumakas tayong dalawa? Hindi! Murong 11. Ano bang nangyayari sa utak mo at buong araw kang nag-iisip ng mga melodrama? Ano pa nga ba? Bigla-bigla kang nagbago ng ugali at nakisama ka pa kay Jiao de Biao. Tapos bigla mo namang ipinagbibili ang mga negosyo mo? At kumuha ng papeles para makapag-abroad. Kung hindi yan pagtakas pagkatapos magnakaw, ano pa? Natatakot akong baka ikaw lang mag-isa at mamatay sa gutom sa labas. Hindi pwede. 11. Basta't kasama ka, hindi na ako aalis. Kung sa hinaharap ay magdududa ulit ako dahil sa'yo, gagamitin ko talaga yung 1 bilyon para magpapatumba at baliin ang mga binti mo. Sige, ang bayad sa pagpapatumba. Ako ang bahala. Boss, mga kapatid, ang pagbabago natin, higit sa inaasahan ang pagunlad. Lahat ng mga gray industry natin ay na-legalize na o naibenta na. Maayos ang pagbabalik ng pondo. Ang bagong itinatag na Sanjiang Group ay nakakuha na rin ng 2 lupa sa timog ng lungsod. Ang lisensya ng logistics company at security company ay naaprubahan na rin. Mula ngayon, dito sa Jiangcheng, tayo ay mga lehitimong negosyante na. Salamat sa mahusay na pamumuno ni Biaoge at Sanye. Ang ganda, mula ngayon, hindi na tayo mag-aalala ng todo. Tama, tama. Ang daloy ng pondo, nasusubaybayan ba ng maayos? Lalo na yung karamihan sa mga naibentang asset. Nalaman na ba kung sino ang mga huling bumili? Boss, huwag kang mag-alala. Si Chen Tianfeng ang personal na nagbabantay. Lahat ay dumaan sa legal na transaksyon. Sinuri rin namin ang background ng mga buyer. Wala namang problema. Ang punto lang, ilang kumpanya, mula sa ibang lugar, ang kumuha. Nasaan na siya? Ito, yung tungkol sa meeting ngayon, naiparating ko na sa kanya. Paano siya nahuli? Si Chen Tianfeng, yung mga pabrika sa kanyang hawak. Kumusta na ang pag-aasikaso? Sa kanya, siya ang pinakamabilis kumilos. 3 nightclub sa kanyang pangalan, 2 underground bank, pati yung bathhouse, sa loob lang ng 2 linggo, na ibenta na lahat. Ang pagbalik ng pondo, 20% pa ang taas sa inaasahan. Ayon sa kanya, may mga suki daw na nagbayad ng mas mataas. Mga suki? Sinuri mo ba? Tinanong ko, sabi ni Chen Tianfeng, dating connection daw. Oo, mga kapitalista mula sa Jinghai. Gusto nilang pasukin ang entertainment industry dito sa Jiangcheng. Sa tingin ko, okay naman ang pondo, kaya hindi ko na pinalalim. Boss Biao, boss, may masama. Si Chen Tianfeng. Nagtaksil na siya. Ano? Linawin mo. Sumunod kami sa nakagawian para tanggapin kay Ate Feng ang huling batch ng pondo at ledger. Pagdating namin doon lang namin nalaman, pinalitan na niya ang mga tao. May ipinadala pa siyang mensahe. Anong mensahe? Sabi niya, nagpapasalamat siya sa inyo, boss at boss Biao. 1/3 ng negosyo ay mapupunta na sa kanya. Sabi pa niya, mula ngayon, sa ilalim ng lupa ng Jiangcheng, si Chen Tianfeng ay kukuha rin ng parte. Masamang tao. Babalatan ko siya. Boss, sasamahan ko ng tao at gigibain ang kanyang gintong pugad. Tumigil ka. Boss, Pero, saan siya kumuha ng ganoong kalaking pondo? Para sakupin ang napakaraming industriya. Tama, yung mga pabrika niya, hindi ba ibinenta na sa Jinghai Investment Company? tiyak na tayo ay ginago lang niya. Anong Jinghai na investment company na yan? Sa tingin ko, si Chen Tianfeng lang yan. Ginagawang pansariling interes para makuha ng mura ang ating mga core industry. Boss, malaking pera yun ah. Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Si Chen Tianfeng, ang nasa likod niya, ay si Murong Waiting. Ang mga nangyari sa nakaraang buhay, kailangan pa bang maulit? Murong Waiting. Chen Tianfeng. Nakita nyo na? Nagbago na ang panahon. Sa Jiangcheng, Lipago, Kureka. Wala na kayong matatakbuhan. Zhang San, akala mo ba panalo ka na sa ganito? Mas mabuti pang pangalagaan mo ang trono ng emperador sa ilalim ng lupa at magtago habang buhay. Mag-isa
hanggang sa katapusan. Pasensya na. Noong mga panahong iyon, ako ang dahilan kung bakit hindi ko na ipagtanggol si Wanwan. Boss, aksidente lang ang pagkamatay ni Murong Wanwan. Hindi mo kasalanan. Matandang gago. May mukha ka pang banggitin ang anak mo? Kung hindi mo siya pinilit na magpakasal noon, kung hindi lang pera at plano ang nasa isip mo, paano siya? Ang boss ko. Mula nang umalis si Miss Murong, wala siyang naging mapayapang tulog kahit isang araw kung hindi sinabi ni Miss Murong sa boss ko bago siya mamatay na mabuhay ng maayos. Matagal nang hindi sa kanya ang buhay niya. Jiang San, nararapat lang yan sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, bakit susuwayin ako ng anak ko? Hindi siya magtatakas sa kasal. At lalong hindi mamamatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kung ganon, ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu, ikaw din ba ang pumatay? Oo, dapat kayong lahat ay maging libingan ng anak ko. Jiang San, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Boss, Kuya Biao. Biao, Kuya Biao. boss. Okay lang ako. Jiang San, mamatay ka na. ako ang sumira sa lahat. Huwag kang gagalaw. Ako ang sumira sa lahat. Umupo ka. Wanwan, ang parehong bagay ay hindi na dapat mangyari muli. Hindi na dapat. Puta, Kuya, ano ang gagawin natin? Ngayon, magpapadala ako ng mga tao para wasakin ang bagong base nila. huwag magmadali. Si Chen Tianfeng ay isang puppet lamang. Ang nasa likuran niya ang tunay na dapat nating harapin. Kuya, ibig mong sabihin, ano ang gagawin natin? Nakikinig ang lahat ng tropa sa iyo. Tama. Una, panatilihin ang mga tauhan. Imbestigahan kung may mga taksil pa. Pangalawa, ang mga negosyong kinuha ni Chen Tianfeng, ilista agad, lalo na yung 2 underground bank at ang logistics line. Kailangan kong malaman ang istruktura ng pagmamayari at ang daloy ng pera. Pangatlo, done. Alamin ang mga transaksyon ni na Chen Tianfeng at Murong Waiting. Bao Zi, ikaw ang bahala. Tandaan, dapat lihim ang imbestigasyon. Huwag magpaalarma. Opo, Tatay San. Kuya, ang ibig kong sabihin, kung si Murong Waiting nga ang matandang Slio, nag-aalala ako tungkol kay Miss Murong. Si Wanwan, ako ang bahala. Ang ating heres ng sindikato, nagbabago na ba para maging mabuting asawa't ina? Ako mismo ang nagluto. Sana, hindi mo maging walang utang na loob. Van, kung sakali, kung ako at ang tatay mo, isang araw ay kailangang magharap sa magkabilang panig. Ikaw ang pipiliin ko. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi mangyari iyon. Tama na. Sapat na yang mga salitang yan. Sapat na. Nasunog ang pasta. Anong gagawin natin dito? Gawa tayo ng panibago. Ikaw ang gumawa. Sige, ako na. Boss, nalinawan na. Yung mga establishmento ni Chen Tianfeng, ang huling bumili ay nagsasabing iisa lang. Isang kumpanyang pantakip na nakarehistro sa British Virgin Islands. Ang pinagmulan ng pondo ay talagang galing sa overseas account ng pamilya Murong. Murong Waiting, Chen Tianfeng. Gusto nila habang hindi pa ako ganap na matatag. Isang subsuban lang. Lulunurin nila ako. Ang pinakamasustansyang parte ng pagbabago ko. Talagang matsing na matsing ito. Hindi ba siya natatakot na masaktan ang relasyon niya at ng kanyang anak? Ginagawa nila ito para pilitin akong mamili. Maaaring ako'y lamunin niya. O kaya naman, hindi ko isaalang-alang ang nararamdaman ni Wanwan at galawin ang interes ng pamilya Murong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya may dahilan para puksain ako. Mapapawalang pag-asa pa niya si Wanwan. Boss, anong gagawin natin ngayon? Sasabak ba tayo sa labanan? Handang-handa ang mga tropa. Kung gusto ni Murong Waiting na maglaro, sasabay tayo sa laro niya. Ang paghaharap ng diretso ang gusto niya. Pero, ang mga patakaran ng laro ay dapat baguhin.
Si Murong Waiting gustong gamitin si Chen Tianfeng para hatiin at kunin ang Sanjiang Group. Kaya tayo ang unang puputulin. Amo sa panig ni Chen Tianfeng handa na, sa panig ni Zhang San, may napansin ang mga tauhan ni Zhao Debiao lihim na gumagalaw. Pero hindi malinaw ang target. Mabuti nga at napansin nila. Natatakot pa ako na siya ay talagang tanga. Nakahanay na ang mga piyesa. Tingnan na lang natin siya. Paano siya magpapatuloy? Si Van Van. Binibini, parang tumutulong, ang kapatid na babae ni Zhang San Zhang Xiaoyu, inaasikaso ang ilan. Mga papeles para sa pag-alis sa bansa. Itong batang babae, ayaw pa ring sumuko. Sige na, hayaan mo siyang gumawa ng gusto niya. Hintayin nating mahayag ang tunay na kulay ni Zhang San. Maiintindihan niya ng kusa, tandaan. Sa mahalagang sandali, ingatan ang binibini. Opo. Maganda ang kanyang psikolohikal na katatagan. Gumawa ng maraming masamang bagay. Nangangahas pa ring matulog nang nakapikit ang mata. Zhang San, paano ka pumasok? Ang lungsod na ito ng Jiang. Mayroon ako. Wala talaga. Ganyan pa rin ang pagsasalita ni Third Master. Ganyan pa rin talaga ang pagiging matalas ng dila mo. Pero, gustong gusto ko ang pagiging mayabang mo. Third Master, noon, nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. Hindi ko inakala na isa ka palang nakatago pang dragon. Ngayon, mabuti na, nakalitaw ka na. At ako naman, nakapagpatayo na rin ang sariling kong grupo. Bakit pa natin kailangang magpatayan dito? Ang mga iligal na negosyo sa River City, napakalaking cake nito. Kung ikaw lang ang kakain, nakakasawa yan. Oh. Ang ibig sabihin ni Sister Feng ay, Si Murong Waiting, ang matandang slayang yon. Akala niya, magagamit niya akong baril. Tapos, itatapon na lang pagkatapos. Pwey! Ang narating ko ngayon bilang Chen Tianfeng, hindi dahil sa awa niya. Binigyan niya ako ng pera at kapangyarihan. Para lang magamit ang kamay ko para lamunin ang industriyang pinaghirapan at pinalago mo. At sa parehong pagkakataon, putulin ang posibilidad mong maging kayo ni Wanwan. tuloy. Third Master, isipin mo, bakit pa natin kailangang sundin ang script niya, ang Sanjiang Group mo? Hindi pa matatag ang pundasyon. At ang mga establishmento ko, kahit na nabawi ko na, kailangan pa rin ng bagong sandalan at mga koneksyon. Magtulungan tayo. Sa ibabaw, magpatuloy ka sa malinis mong negosyo. At ako naman, ang bahala sa iligal na bahagi. Ang perang ibibigay ng pamilya Murong, tatanggapin pa rin natin. Ang negosyo, tayo ang gagawa. Parang nakaka-interest yan. Tungkol naman sa tubo, hati tayo. Pagdating ng panahon, ang legal at ilegal, ang River City, tayo na ang magdedesisyon. Si Murong Waiting. Pero, Ate Feng, wala namang ebidensya eh. Baka pagtalikod ko, ibenta mo na ako. Kasi naman, ang bilis mong magtaksil sa mga amo mo, parang traidor na palipat-lipat ng pinaglilingkuran. Zhang San, kung ayaw mo sa negosyong ito, Edwag. Kung ayaw mo, umalis ka. Ate Feng, huwag kang mag-init ulo. Bakit ka ba nagagalit? Pakikinggan mo ako, Zhang San. Si Zhao Debiao, isang barumbado lang yan. Ikaw, anong kinabukasan ang maaasahan mo sa kanya? Sa paningin niya, ikaw lang si Zhang San. Pero ako, si Chen Tianfeng, ang gusto ko ay sarili kong kaharian. Akala ni Murong Waiting, kaya niyang kontrolin ang lahat. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga assets niya sa abroad, lahat yan ay ininvest sa akin. Kung sino ang may hawak ng pera, siya ang hari. At yung mga financial records, nasa akin na lahat. Mga pulis, narinig nyo na yan? Involved sa sindikato, money laundering, smuggling. Sapat na yan para sa ilang life sentence. Zhang San, ikaw, niloko mo ako. Okay, wala na akong oras para makipag-away sa'yo. Sa oras na ito, mga pulis, malapit na sigurong dumating. Zhang San, ikaw, nababaliw ka na ba? Isinumbong mo ako? Ang sarili mong negosyo ay masisira rin? Ang mga industriyang yan, sa pangalan ko nakapangalan. Pero kung imbestigahan ng mabuti, hindi rin makakatakas ang pamilya Murong. At ang Sanjiang Group mo, ang bagong kinuha mong bahagi ng industriya, hindi rin makakaiwas. Ito'y parang sinugatan mo ang kalaban ng 1,000, pero nasugatan ka rin ng 800. Anong kinalaman ko sa pagkawala ng pamilya Murong? Tungkol naman sa sarili kong negosyo, ang Sanjiang Group ko ay malinis at legal na negosyo.
Jiang-san! Mandurugas ka! Boss, may malaking problema. Si Chen Tianfeng. Lahat ng establishmento ni Chen Tianfeng, kasama na yung dalawa, ang underground banks, at ang logistics line sa pantalan sa hilaga ng lungsod, kalahating oras na ang nakalipas, sabay-sabay na sinalakay ng mga pulis. Nahuli ng harapan si Chen Tianfeng. Sabi nila, matibay ang ebidensya. Ano? Sino ang gumawa? Si Zhang San, diretso siyang nagsumite ng reklamo. Hindi man lang kami nakareaksyon. Tayo, magkano ang pondo natin at mga kalakal na nasa loob? Hindi bababa sa 8 bilyong likwidong pondo. Marami pang mga channel ang sinira. Jiang San, paano mo nagawa? Baliw ka, baliw. Boss, Narito ka na. Huh. Pirmahan mo ito. Ito ay kasunduan para talikuran ang pamamahala sa Sanjiang Group. Mula ngayon, huwag ka nang makialam sa mga bagay sa putit itim sa Jiangcheng. Pero si Wanwan ay sasamahan ka. Hindi ko ito pipirmahan. 20 minuto na lang, ang eroplano ni Wanwan ay aalis na. Inayos ko siyang mabuhay sa ibang bansa. Malilimutan ka niya agad at magsisimula ng bagong buhay. Kung wala ang pahintulot ko sa buong buhay mo, maliban na lang kung pipirmahan mo ito. Saka lang ako maniniwala sa nararamdaman mo para sa anak ko. Bibigyan kita ng pera na yaman na sasapat sa iyo habang buhay. Para ikaw at si Wanwan ay mabuhay ng matiwasay. Kahit hindi mo ito pirma, kaya kitang gawing sa isang iglap, walang-wala na naman. Mas malala pa kaysa dati. Baka magalit sa akin si Wanwan. Pero balang araw, maiintindihan niya ang mabuting hangarin ko. Kung magbibitaw ako ng kapangyarihan sa grupo sa panahon ng pagbabago, agad-agad akong lalamunin ninyong mga nag-aabang. Hindi ba ganoon? Baka naman makayanan niya. Alam mong imposible yon. Kapag pumirma ako, parang pinagkanulo ko na ang aking mga kasama sa hirap at ginhawa. Ilang araw pa lang ang maginhawang buhay nila. Kung ganoon, tatalikuran mo na si Wanwan. Nabigyan ako ng pangalawang buhay, hindi para patunayan sa sino man na karapat-dapat ako. Ayoko lang na maging sunod-sunuran, para protektahan ang mga mahalaga sa akin. Pero hindi ko isasakripisyo ang isang bagay para lang sa iba. Ang alok mo, hindi ko tatanggapin. Ang banta mo, hindi ako natatakot. Ikaw. Ginoo. Biyaw, bilis! Gamitin ang lahat ng koneksyon. Immobilize ang lahat ng resources. Pigilan ang eroplanong malapit ng lumipad. Kahit baliktarin ang buong Jiangcheng, kailangan nating mahanap kung nasaan si Wanwan. Sonye, si Merong waiting. Gusto tayong ilagay sa pader. Kahit masaktan siya, gagamitin niya si MS, Merong, para pumayag ka. Kapag pumirma tayo sa kasunduang ito, yung pinagsamahan nating magkakapatid, yung pinaghirapan nating lahat, mawawala na. Sa nakaraang buhay, duwag akong pinabayaan si Wanwan. Ngayong buhay na ito, kailangan ba ulit akong magpakaduwag at pabayaan ang mga kapatid kong nagtiwala sa akin? Bumalik ako rito sa pamamagitan ng reinkarnasyon para lang maging duwag ulit? Ang pabayaan si Wanwan, hindi ko magagawa. Hanapin.
Palawakin ang paghahanap. Sa buong mundo, kailangang makita si Wanwan. Boss, isang sinangag na kanin, please. Si Agel lang po. Zhangsan, ikaw nga talaga. Sabi ko na, parang pamilyar ka. Ngayon, bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Naalala ko, kalahating taon na ang nakalipas. Ikaw at ang anak na babae ng Black Dragon Society ay sobrang in love. Bakit ngayon, ikaw ay iniwan na ng binibini? Sabi ko na nga ba, ang palakang ito, huwag nang mangarap na kumain ng karne ng gansa. Isang tagapaglingkod, nangangarap pa ring umakyat sa mataas na sanga. Ngayon, tingnan mo, hindi umakyat sa mataas na sanga. At ikaw pa mismo ay nahulog sa putikan. Yang Joe Fried Rice. Handa na ba? Anong minamadali mo? Ikaw ngayon, kaya mo pa bang bumili ng Yang Joe Fried Rice? Ganito na lang, bibigyan kita ng isang mangkok ng kanin at libreng kaunting atsara. Ano sa tingin mo? Third Master. Boss. May balita na? Ay, kalahating taon na ang lumipas. Ang mga lugar na dapat hanapin, hinanap ko na rin. Sa ibang bansa, nagpadala rin ako ng tao para mag-imbestiga. Pero si Murong Whiting ay sobrang tagong nagtatago. Si Binibini Wanwan ay parang nawala na sa mundo. Boss, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kahit nabaligtarin ko ang mundo ako, ay tiyak na ngayon. Puta! Dalhin mo ang iyong mga tao at lumabas muna. Huwag mong takutin ang mga customer dito sa tindahan. Boss, sinanggag na may itlog. Narito na. Boss, Murong Wanwan, ikaw pala. Ikaw nga talaga. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba talaga ang nangyari? Paumanhin. Alam mo ba ang nakalipas na 6 na buwan? Paano ko ito nalampasan? Akala ko sa buhay ko hindi kita makikita. Nandito ka pala, sa Jiangcheng, sa restaurant na ito. Ayaw ko rin. Ang tatay ko. Ginamit niya ang buhay mo at ng kapatid mong babae upang takutin ako. Sabi niya basta ako lubusang umalis. Putulin ang iyong pag-asa. Makakaligtas ka. Mabuhay. Kaya nga ganito na lang ang alis? Hindi ako makapagsugal. Alam ko ang mga paraan ng tatay ko. Inayos niya ang eroplano para sa akin. Inayos ang peking pagkakakilanlan. Ginawa niya ang lahat para ako ay maghanda, para umalis ng bansa. Pero sa kalagitnaan ng daan, ako ay palihim na pumalit ng sasakyan, tumakbo pabalik. Gusto kong manatili malapit sa iyo, hindi kalayuan. Natatakot ako na kapag ako ay lumitaw makakasama sa iyo. Kaya dito na lang palihim na nagtatrabaho habang iniisip ang solusyon. Gago. Akala mo sa pagtatago, Murong Waiting ay talagang palalampasin ako? Sa nakalipas na kalahating taon, Sanjiang Group hayagan at patago na pag-atake, gaano karami ang naranasan. Akala mo sa pagbibigay, makakamit ang kapayapaan? Alam ko, sa nakalipas na kalahating taon, hindi rin ako naging idol. Ito ang aking palihim na kinolektang ebidensya. Sapat upang magbanta sa kanyang pagkakakilanlan bilang Underground Emperor. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang tatay mo para magbayad. Kasama ang principal at interes. Sabay nating kalkulahin. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. kuya, ate, okay lang na bumalik ka. Okay lang na bumalik ka.
Ang 8,200,000 at 20,000 ituring na lang na bayad para sa ngayon, para sa pagkain. Tatay, Nandito na. halika na. Ano ibig sabihin nito? Sa wakas ay naging 8,220,000.